Sino ang sinungaling? Duterte, derecho. Pwede. Siyempre, diretso sa basurahan at kasama ka doon. Pinauso ni Duterte yan, nilustay niya in 11 days. Magandang araw mga kaibigan. Oh, yes. Nako, talagang niratsyada at pinalamon ng katotohanan itong mga Duterte. Lalo na yung mga alipores ng mga Duterte na talagang ambisyoso maging senador. Alam niyo mga kaibigan, matapos ang matinding patutsada ni Sara Duterte sa ating Pangulo itong mga nakaraang araw, abay tila nagiging normal na ito sa mga supporters nila, lalong nagpapakalat ng mga kabalbalan laban sa gobyerno at sa ating Pangulo. Abay galit na galit ang mga alipores ni Duterte sa mga tulad ni Attorney Castro at ni Attorney Luke Espiritu na talagang pinapalamon ng katotohanan ng mga Duterte, lalo na yung mga ambisyosong senador na kahit walang alam ay pilit sumisiksik sa Senado. Tapos yung mga pamilyang under ng political dynasty at syempre yung paggamit ng confidential funds. Abangan nyo yan mga kaibigan na yung matinding birada ni Attorney Luke sa mga Duterte at sa mga alipores nila. Pero bagong lahat, pakilike po muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Maraming salamat po. Unahin po muna natin ito ha. Ito mga kaibigan. Unahin po muna natin itong si Ipe dahil may mga katanungan siya sa atin. Okay, at sasagutin natin ito. Pwede po kayong sumagot dyan sa comment section na yung mga tanong niya. Okay, umpisahan po natin ito. Na hindi kayo matatakot at magpapatakot doon sa kabila. Duterte kayo o hindi? Hindi. Hindi. Totoo ba yan? Totoong totoo. Ano ka ba? Kahit ano mangyari, hindi tayo magpapabili. Hindi kami magpapabili. Salamat. Sino ang sinungaling? Baka ikaw? Kayo? Sino ang sinungaling? Kulit mo din no? Baka nga ikaw o kayo. Ramdam na ramdam nyo ang hinagpis ng mga Pilipino. Oo naman, ramdam namin. Ikaw ba? Ramdam mo ba? Di mo ata nararamdaman yung hinagpis ng maraming kababayan natin na ayaw nila sa mga bobo at walang alam na maging senador. Ikaw ba alam mo, sir? Mayo 12, Oo. Duterte, derecho. Ah. Pwede. Nako, salamat sa tanong na yan. Napakaganda. Siyempre, diretso talaga yan. Diretso sa septic tank. Diretso sa basurahan at kasama ka doon. Ayos yan. Walang problema. Kami pa ba? Kami pa ba? Ang tinatanong mo, siyempre, diretso talaga kayo. Sa septic tank at sa basurahan. Okay? Next. Galing sa puso nyo yan. Di lang sa puso, sa kaisipan pa namin. Nag-isip kami ng maayos. Totoo yan. Kulit mo no? Oo naman. Totoong totoo. Mahal nyo ba si Tatay Digong? Hindi. Mahal nyo ba si Bibi Inday? Hindi. Pero, liliwanagin lang namin ayaw namin sa kanila dahil dun sa pinaggagawa nila at mga sinasabi nila. Yun. Pero yung bilang sila, yung tao, hindi. Hindi kami ganun. Yung mga ginagawa lang nila at yung mga pinagsasabi nila, yan yung ayaw namin. Okay? Malinaw. At sino'y paglalaban ng Duterte? Sino nga ba? Pakisagot nga. Ang sambayanang Pilipino, kayong lahat. Sinungaling. Andyan na yung kasagutan sa tanong mo kanina. Talaga ba? Ang Duterte para sa sambayan ng Pilipino? Tschüss. Ikaw talaga. Patawa ka talaga no? Parang kang si Willie. Andyan yan yung mga pinoproteksyonan ninyo. Yung nasa katabi mo. Yung nasa tabi mo, no? Yan yun. Ay, nako. Ay, nako, Kuya Ipe. Nagtanong ka pa.
Nagtanong ka pa kung sino proteksyonan nyo. Ayan no, yung dalawa dyan sa tabi mo. Hindi ba yan yun? Tapos sasabihin mo, sambayan ng Pilipino. Panay banggit mo ng Duterte ka ng Duterte. Mahal nyo ba si Digong? Mahal nyo ba si BP Sara? Dapat ang yung interest ng lahat. At saka pag sumasabak ka dyan sa Senado, dapat naman nagre-ready kayo. Hindi lang kapal ng muka, di ba? Yung pinapairal ninyo. Ay, nako talaga. Kaya kayo sinasabihan ni Sir Luke eh. Yan. Eto mga kaibigan, matindi to. Bakit ba sinisiksik ng mga alipores ni Duterte yung sarili nila dyan sa Senado mga kaibigan? At lalo na to, yung regarding sa confidential funds ni Sara. Eto mga kaibigan, ang tindi ng sagot ni Sir Luke Espiritu. Mga kaibigan kaysa naman yung mga bobo, no talagang nagpapanggap, di ba? Na matalino, na gusto maging senador at ambisyoso, abay mas pipiliin ko na lang po ito, si Sir Luke Espiritu. Ito, pakinggan po natin. All confidential and intelligence funds must be removed except kapag ikaw ay directly related doon sa pagsusulba ng krimen and you need those types of funds in order to gather intelligence for example for national security. Ang nangyayari sa atin because of all of this red tagging, pinauso ni Duterte it is really tied to corruption. O sabi ngayon ng Secretary of Education, dahil gusto niya ng confidential funds, sabi niya, ang daming NPA dito sa mga eskwelahan. So anong nangyari? 125 million ang binigay sa kanya, nilustay niya in 11 days. Yan ay source of corruption. We must remove all intelligence and confidential funds. Totoo yan mga kaibigan Yan yung lagi nilang sinasabi. Siyempre, DepEd ka, dapat pure lang dapat, di ba? Purong edukasyon lang. Pero, nagiging ka na security agency ka na which is hindi dapat ganun mga kaibigan. Alam nyo anong nangyari? Eto talaga, makikita yun yung connect. Nung panahon na ganyan yung sinasabi ni Duterte, ni Sara, pansinin nyo, diba sinasabi niya, maraming mga dito, mga kaliwa, ng mga teachers. Yan, lalo na yan, sa pangunguna ni Franz Castro, ng Gabriela, diba? Lagi niya sinasabi yan. Diba? Sinasabi pa nilang ganyan. Diyan, sa UP. Nako, diyan yung sentro ng rekrutan, 'di ba? Narinig niyo 'yan. Sasabayan po ng SMNI. 'Di ba? Meron silang programa doon na talagang ipagdidiinan talaga na meron talagang ganun na nangyayari. Siyempre, yung mga tao nalilin lang. Gets niyo na mga kaibigan kung bakit yung connection ng mga Duterte at diyan sa diyan sa network ni Kibs. Yun, mga kaibigan, yung makinarya na ginawa nila. 'Di ba mga kaibigan? Tindi no? Totoo naman, pinauso talaga yan. Talamak talaga yan. Yung ganyan na confidential funds ng panahon ni Duterte. Mapanlin lang daw 'di ba? Ito tuloy ho natin. Sa bilis ng takbo ng teknolohiya, posible bang magkaroon ng robot na senador? Oo, hindi at bakit? Hindi posible magkaroon ng robot na senador. Pero pwede na rin ako, papayag na rin ako magkaroon ng robot na senador. Kung ang mga senador lang naman natin ay si Willie Revillame, si Robin Padilla, si Lito Lapid, yung mga hindi nagtatrabaho. Alam mo, mas problema pang mag-isip sila Oo nga naman, no? Well, totoo naman, di ba mga kaibigan? Mas gugustuhin na lang natin yung robot. At least yung robot, na yun, yung almost perfect, di ba? Kung mag-isip. Itong mga, natin, tulad nito, di ba? Si Robin. Nako, ko po, ang tindi. Tapos, eto pa. Yung isa, si Kuya Will, mukhang, nako, iba talaga, mukhang papasok pa ata. Grabe. Ay, nako, di na tayo natuto. Alam nyo mga kaibigan, ito sana yung isa sa mga pinipili natin at sana'y manalo bilang senador. Hindi lamang dahil sa binabanatan niya itong mga Duterte, pero dahil po sa mga plataforma nila. Alam nyo yung isang plataforma na gustong gusto ko sa kanila, eto ho, yung sinasabi niya, eto. Dapat tapos na ang pamamayagpag ng mga political dynasty sa ating bansa. Ang mga political dynasty na kapag-create ng mga leaders, and it doesn't matter kung sila ay edukado o hindi. Mga leaders na walang alam sa solusyon sa ating kahirapan at walang plataforma. At alam nilang mananalo sila kahit wala silang plataforma.
Dahil ang bitbit lamang nila, hindi sila nagpapaliwanag ng mga solusyon. Kapag sila'y kinakausap nila ang masang Pilipino, ang bitbit lamang nila ay entertainment at ayuda. Kumakanta lamang sila ng Wonderful Tonight at saka sumasayaw ng budots. These are leaders that are mediocre and incompetent, and again, I do not want to say na dahil wala lang silang edukasyon, many of them are educated, but the fact that they are political dynasties, talagang wala silang silbi sa ating lipunan. Panahon na ang ating mga leaders ay galing sa mass movement dahil doon competent leaders ang pinuproduce ng mass movement. Ayun, maraming salamat Sir Luke Espiritu, palakpakan, napakaganda mga kaibigan. Totoo ho yan eh. Yung regarding sa political dynasty, matagal na pong problema natin yan. Pero syempre, hindi po na papasa-pasa yan. Alam na natin kung anong dahilan yan, syempre. Ito mga kaibigan, bago tayo magtapos, i-share ko lang mga kaibigan kung ano yung mga nasa listahan ko na. Okay? Syempre, ito, palakpakan muna si Sir Luke Espiritu, si Sir Kiko Pangilinan, si Miss Heidi Mendoza. Yan po yung mga nasa listahan ko. At syempre yung nasa alyansa, si Abalos, si Tito Soto, si Ping Lacson at si Binay po. Yan po yun sinare ko lang naman po, no? At hindi ko lang po sinasabi na gayahin nyo ako dahil gusto ko rin po na syempre meron tayong malayang kaisipan sa pagpili po. Pero yun lang po sa akin at sinishare ko lang din po sa inyo. Ayan, maraming salamat po. So mga kababayan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo pong kalimutan, i-like at i-share ating mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.